araw ay sobrang saya ko. Imagine, yung hiling ko na makakasama ko ang pamilya ko ay natupad. At higit sa lahat ang aking panalangin na mahalin ako ng asawa ko. Sabi nila, lahat ng saya ay mapapalitan din ng lungkot. Natatakot ako sa mga mangyayari pa sa buhay ko. Pero sabi nga nila, think positive. Anak, bibigyan mo na ba kami ng apo? Tanong ni Mami habang kumakain kami. Biglang namula ang buo kong mukha sa sinabi niya. Dito pa talaga sa harap ng pagkain. Mami naman, mamaya na yan, okay? Kumakain pa nga tayo eh. Sagot ko dito. Narinig ko pa ang mahinang pagtawa ni Zeke. Kaya humarap ako dito at inirapan siya. Bakit? May masama ba ako nasabi, anak? Tanong ni Mami. Mami, mamaya na lang, okay? Sagot ko pa. Tumawa lang ito kasi nakikita niya sa mukha ko ang hiya. Saan pala kayo pumunta ni Zeke? Binisita namin kayo nung nakarang araw pero wala kayo dun eh. Sabi ni Dad at tumingin sa amin ni Zeke. Ay Dad, may pinuntahan lang kasi kami. Saan naman? Sa Baguio, Dad. Sagot ni Zeke. Tumango lamang ito. Ang daming in-order ni Zeke kaya yung ipina-take out na lang namin. Mami, saan tayo ngayon pupunta? Tanong ko nang makalabas na kami ng restaurant. Anak, kayo lang. May meeting pa kasi kami ng daddy mo eh. Sagot nito tumingin sa kanyang relo. Bigla naman akong nalungkot. Naku, kailangan na pala natin pumunta sa meeting. Baka malate pa tayo. Sabi ni Mami. Ay oo. Sabi ni Dad at bumaling sa akin. Mag-ingat ka palagi anak ha. Sabi nito at bumaling naman kay Zeke. Zeke, ingatan mo ang anak namin ha. I will, Dad. Sagot naman ni Zeke dito. Nagpaalam na sila at sumakay ng sasakyan nila hanggang sa nawala na ito sa aking paningin. Han, may papakita pala ako sa iyo. Sabi nito at hinawakan ang kamay ko. Tinungo ko ang nakaparking niyang sasakyan. Pinagbuksan pa ako nito ng pinto kaya pumasok na ako sa sasakyan. Umikot pa ito bago sumakay sa driver's seat at nagsimula na itong magmaneho. Tinanong ko siya kung saan kami pupunta. Saan pala tayo pupunta? Ay, syempre, secret yan, Han. Sabi ni Zeke. Bigla naman ako nakakurious sa sinabi niya. Ilang sandali pa tinigil na nitong sasakyan sa isang tapat ng coffee shop. Ano kayang gagawin namin dito? Busog pa naman ako Bumaba ako ng sasakyan. Ganon din naman ang ginawa niya. Tiningnan ko ang coffee shop. Puno ito ng mga tao. Binaling ko ang atensyon ko sa pangalan nito. Terry's Coffee Shop. Biglang nanlaki ang mata ko sa nakita ko. Kaya tumingin ako kay Zeke na nakatingin din sa akin. Sa akin kaya ito? Sabi ko sa aking isip. Sa akin ba to? Nauutal kong tanong dito. Oo, Han. Sa'yo yan. Sabi ni Zeke sa akin. Bigla naman tumulo ang luha ko sa sinabi niya at tumakbo papalapit sa kanya at niyakap ng mahigpit. Sa akin nga, ang matagal ko ng pangarap na magkaroon ng isang coffee shop. Maraming salamat, honey ha. Sambit ko habang umiiyak. Niyakap din niya ako ng mahigpit. Pagkatapos ay humiwalay ako sa pagkakayakap ko at napatingin ako sa kanya. Mahal na mahal kita, honey. Mahal na mahal kita, asawa ko. Mahal na mahal kita, Terry. Sabi ni Zeke ng ilang beses habang tinitingnan ako sa mata at pinupunasan ng mga luha ko. I love you too, honey. I love you too, Zeke. Sagot ko at hinalikan siya. Tinugon naman niya ito. Pero napatigil iyon nang napansin naming marami ng taong nakatingin sa amin. My gosh, nakakahiya.
Bigla namang namula ang pisngi ko at nagpalakpakan sila. Natawa na lang si Zeke at hinawakan ang bewang ko papunta sa loob ng coffee shop na pagmamay-ari ko. Nang makapasok na kami ay nilibot ko ang paningin sa buong sulok nito. Napakaganda ng kulay, puti na may pagkaitim na nababagay sa mga mesa at silya nito. Pati na rin ang mga design, napakaganda. Naaagaw ang atensyon ko yung picture ng babae na naka-side view. Hawak ang isang paper bag, kaya lumapit ako doon. Kulang ay napagtanto na ako pala yun. Ito yung una kaming nagkakilala ni Zeke. Ito yung panahon na mahal ko pa si Luke. Ito yung huling buwan na makakasama ko si Luke. Biglang nanumbalik ang isip ko nang may naramdaman akong yumakap sa likod ko. Yung picture na yan, Han. Ikaw yan. Sabi ni Zeke. Oo, ito yung panahong una nating pagkikita. Sagot ko naman. Oo, ito yung panahong nagpabago ng pagkatao ko. Ito yung panahong nerd ka pa, hindi ba? Natawa pa ako nang makita ko noon sa isip ko yung sinuot niya. Masasabi mo talaga siyang isang nerd. Huwag mo na nga ipaalala yun. Sabi ni Zeke at tumatawa. Pero nagbago ka kasi, nakita mo yung kagandahan ko. Pagbibiro ko pa. Oo, ang ganda mo, sobra. Alam ko naman yon, maganda ako. Sagot ko naman habang tumatawa. Bigla akong hinawakan ni Zeke sa kamay at pumunta sa may sentro ng coffee shop. Everyone, please. I would like to introduce to you my wife and also your boss in this coffee shop, ha? Sabi pa ni Zeke. Kaya nagsitayuan ang mga tao doon na nagpakilala sa akin. Kaya nagpakilala rin naman ako sa kanila. Naku ma'am, napakaganda mo pala. Sabi nung Jane. Ay, salamat ha. Sagot ko naman. Totoo pala yung sinabi ni sir na ang ganda-ganda niyo po. Sabi pa nung isa, si Kay. Ngiti na lang ang naisagot ko sa mga ito. Pagkatapos noon ay napagdesisyonan namin ni Zeke na umuwi ng bahay. Kaya nagpaalam na kami at lumabas na ng coffee shop. Siguro mga 20 minutes lang ay nasa bahay na kami. Wala kasing traffic kaya maaga kaming nakabalik kaagad. Nang nakapasok na kami ay nagluto na agad ako ng hapunan namin. Pagkatapos noon ay naghugas ng pinggan at nagpalit ng damit at pumasok doon sa kwartong tinutuluyan ko, yung ika-4 na pinto. Naabutan ko si Zeke na nakahiga na roon, kaya tumabi na ako sa kanya. Bigla naman siya nagsalita. Han, may meeting pala ako bukas. Pwede ka naman pumunta sa coffee shop mo kung naiinip ka dito. Sabi pa niya at niyakap ako. Napangiti naman ako sa sinabi niya. Ha, talaga, honey? Oo. Sabi pa ni Zeke. Ilang sandali pa ay dinalaw na ako ng antok. Pero bago ko naipikit ang mata ko ay narinig ko pa siyang nagsalita. I love you, honey, ha? Good night. Itutuloy.